Si Sara Duterte. Bakit nga ba galit na galit si Sara Duterte, mga kababayan? Kay PBBM. Kasi ganito po, mga kababayan. Kaya po galit na galit si Sara Duterte kay PBBM at gusto niyang patalsikin daw si PBBM sa pwesto. Bakit? Ito po ang rason niya. Kaya daw po siya tumakbo at naging vice presidente ni PBBM kasi gusto daw ituloy ni Sara ang naumpisahan ng kanyang ama. Napanood ko yun, Ken. Galit na galit. Sabi niya, alam nyo ba, gusto ko na talagang palitan yan si Marcos at paalisin dyan sa kanyang posisyon bilang presidente. Bakit? Hindi niya tinuloy ang naumpisahan ng tatay ko. Sabi niya, kaya gusto daw niya na itanggal si PBBM bilang presidente kaya hindi daw pinagpatuloy. Ito, basahin ko lang mga kababayan. Hindi pinagpatuloy ni PBBM ang nasimula ni Digong. Yan ang sabi niya doon sa rally sa Netherlands. Ito. Basahin natin. Ito, People's Tonight. Ito ang sabi. Inihayag ni Vice President Sara Duterte sa Free Duterte Now rally sa The Hague, Netherlands noong Sabado, July 19 na naiintindihan niya umano ang mga sentimiento ng ibang tao ukol sa kagustuhang patalsikin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Bakit? Ito ay dahil hindi umano na ipagpatuloy ng Administrasyong Marcos ang pagbabago na nasimula ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay ito sa panawagan ng ilang Duterte supporter na dumalo sa naturang rally na magbitiw na si Pangulong Marcos sa kanyang pagiging Pangulo. Pero kahit man mapalayas natin ang adik na presidente natin, yan ang sabi ni Sara, hindi natin mapapabalik si dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Yun ang sabi ni Sara. Kahit daw paalisin sa pwesto ang adik na presidente natin. Kasi ang sabi dito, alam ko, naintindihan ko ang gusto nating mapalayas si PBBM sa pwesto kasi wala tayong nakikitang pagbabago o pagpapatuloy ng nasimula ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan ang rason kung bakit natin siya binuto saad ni Vice President Sara. Yan daw ang rason kung bakit binuto ng mga DDS si PBBM para ipagpatuloy ang nasimulang ginawa ni Digong. Ngayon mga kababayan, tanungin ko kayo, ano ba ang nasimula ni Digong? Una, build. Diba? Yan ang nasimula ni Digong. Mga kababayan, tanungin ko po kayo, bilang isang content creator, bilang isang vlogger, sang-ayon ba kayo na ituloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang build ni Digong? Una, pag-usapan natin build. Kung ipinagpatuloy ni PBBM ang ginawang build ni Digong na paggawa ng tulay at kung magbagsakan lang din naman at maraming mamatay, wag na. Gusto nyo ba ituloy ang pinagawa niya mga kalsada na maya-maya biglang bumigay at maraming namamatay? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba na ituloy ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagkuha ng pondo sa DOH at ibili ng gamot mula sa China na mga peke naman? Gusto nyo ba? Pangalawa, gusto nyo ba na ipagpatuloy ni PBBM ang war on drugs na papatay ng hindi dinaan sa due process? Gusto nyo ba? Gusto nyo bang ipagpatuloy ni PBBM ang pagprotekta sa mga drug lord katulad kay Michael Yang, Peter Lim, Sammy Uy, Kinit Dong at iba pang drug lord sa Pilipinas? Gusto nyo ba? Gusto nyo bang ipagpatuloy ni PBBM na hayaan niya na magpatuloy at manatili ang pogo dito sa Pilipinas na mang-scam, mang-loko, mang-budol at mang-torture ng mga Pilipinong hindi kukuta kung hindi maka-scam ng kapwa Pilipino? Gusto nyo bang ipagpatuloy ni PBBM ang online sabong na marami mang missing sabongerong mawawala pa at madadagdagan?
Gusto nyo ba na hindi ipaghinto ang Pogo at ang missing sabongero or ang online sabong kasi nagbabayad niya ng 2 billion a month at 640 million a month? Gusto nyo bang ganon? Yan daw po ang pinakamalaking problema. Kaya daw gustong patalsikin ng mga putang inang DDS na mga bobo, tanga, inutil, uto-uto, hampas lupa, pangit at mga mahihirap na lahi na DDS. Kaya gusto nilang patalsikin si Marcos kaya hindi daw natuloy ang Pogo, ang pagprotekta sa mga drug lords, ang pagpapalaganap ng shabu, at ang pagnakaw sa pork barrel at confidential fund. Yan ang ikinagalit ng mga DDS, sabi ni Sara. Kaya daw gusto niyang patalsikin si Marcos. Hindi daw ipinagpatuloy ni PBBM ang naumpisahan ni Digong. Protektor sa Pogo, protektor sa online sabong, protektor sa sindikatong droga, protektor sa pagnakaw ng confidential fund, at protektor na kahit pumatay ka, hindi ka pwedeng ikulong. Yan daw ang kadahilanan, mga kababayan, kung bakit gusto nilang maipatalsik. Kasi kung sabi natin ang naumpisahan ni Digong, ano bang naumpisahan ni Digong? Payag ba kayo, mga kababayan, na patalsikin si Marcos kasi hindi daw itinuloy ni Marcos Jr. ang naumpisahan ni Digong na magprotektor sa mga drug lord? Pagpapatuloy sa Pogo, pagpapatuloy sa online sabong, hindi mo ibaban yung mga gambling. Edi sana kung ipinagpatuloy ni PBBM ngayon ang naumpisahan ni Digong, edi sana hindi dito mabura ang Facebook page ni Boy Tapang. Sino pa? Ni Sasna. Sino pa? Marami sanang malulong nito sa scatter. Ako, may kaibigan pa akong nalulong sa scatter. Di ba, Ma'am Bingken? Kilala mo yon, yung inutangan ka at sabihin na hindi pa bayad yung hindi pa kumita yung laundry shop niya. At, di ba, alam mo yan, Ma'am Bingken, na binuhusan ng initubig yung paa para lang may magbigay at kasi panglaro ng scatter. Ma'am Rosana Ragudo, isa ka rin yan. Sa nabiktima. Ako, may kaibigan akong ganyan. Diyos ko, payag ako, Lods Kent, basta bitayin si Digong at Sara. Diyos mio Marimar, mga kababayan. Kaya daw galit na galit si Sara at gustong patalsikin si PBBM at sabi ng kapwa niya DDS kasi daw hindi ipinagpatuloy ni PBBM ang nasimula ni Digong. So ano bang nasimula ni Digong? Yung ginawang legal ang Pogo na illegal sa China, ginawang legal ang isabong na maraming nawawalang sabongero, ginawa ang war on drugs na maraming pinatay na adik, ultimo mga estudyante, mga minor de edad na hindi dinaan sa due process, at ipagpatuloy ni PBBM yung gumawa ng kalsada na palpak, na daanan lang ng mabigat, ang pinagbintangan yung sasakyan o yung karsada talaga substandard ang ginamit. Tapos ngayon, ipagpatuloy na ni PBBM, katulad nito, Metro Manila, palpak ang mga drainage system. Kaya ang lalim ng baha. Ganyan ba ang gusto mo, Sara, na ipagpatuloy ni PBBM ang naumpisahan ng tatay mo? Saan napunta ang budget dyan sa flood control sa Metro Manila na ang lalim ng baha? Barado, 70% barado ang mga drainage ng Maynila. Yan ba ang gusto mo? Ipagpatuloy ni PBBM? Nako, kakaiba yan, mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, wala nang rason Sabi nga ni General Torre, ubos na kasi ang mga propaganda nila. Wala kasing mga utak, wala nang maisip. Di natuloy ang nagawa ni Digong. Kaya si Sara gustong ipa-impeach si PBBM ay ipatalsikin sa pwesto. Galit na galit daw sila. Ano nga ba? Anong umpisahan ni Digong? Yung Dolomite na 389 million. Tapos inaantay lang natin maubos na banlasin ng tubig. Hanggang sa magbara yung mga drainage kasi nababarahan ng Dolomite na buhangin. Nako po. Mga kababayan. Yun lang yung aking mga kababayan. Topic patungkol dyan. Galit na galit si Sara sa dahig. Sabi niya, dapat pinatalsik yan. Bakit? Kaya nga natin binuto yan kasi ang expect natin, ipagpatuloy niya ang ginawa ni Pangulong Digong.
Ha? Ano bang ginawa ni Digong? Yung mag-war on drugs na hindi dinaan sa due process? Eh di ngayon si PBBM, siya din ang susunod sa dahig kung mangyari mang ganon. Nakita nyo naman kung pinagpatuloy ni PBBM yung war on drugs na yan. Oh, di sana siya din ang sunod na magpunta dun sa dahig. So yun lang mga kababayan, yung aking reaksyon patungkol dyan sa sinabi ni Sara sa dahig doon sa rally. Walang nagawang maganda si Digong, yun lang, totoo mga kababayan. So ito, sunod mga kababayan. Speaking of mga palpak na nagawa ni Digong, katulad niyan, proyekto ni Digong sa Build at yung sa DPWH, yung mga drainage mga drainage na ano-ano para hindi bahain. Ngayon, nagulat kayo. 70% po ang mga drainage sa Maynila barado. Yun po ang totoo, kaya ang lalim po ng baha. Kaya pag binaha ang Maynila, pag galing ang tubig sa mga taas na banda, Antipolo, tapos Marikina, Bulacan, hindi makakalabas ang tubig basta-basta niyan kasi nababara nga sa Maynila. Doon pa ganun ang tubig niyan eh. So ngayon, pag barado ang mga drainage, talagang babaha. Susunod mga kababayan, ito na. Speaking of baha, PBBM, mga kababayan, nababahala. Bakit nga ba nababahala mga kababayan? Kasi ganito po. Nakita nyo naman kahapon na sa balita na meron daw insertion o budget itong ginawa ni Chis Escudero, insertion. Na 142.7 billion insertion sa national budget, ikinabahala ni PBBM na hindi umano natuwa si Pangulong Bongbong Marcos sa insertion di umano ni Senator Francis Chis Escudero noong siya ay leader pa ng Senado sa 2025 national budget na umabot ng 142.7 billion. Nako, ito nga, ibibeto nga. Sino nga ba ang nagsabi? Si Tito Sen, mga kababayan. According kay Tito Sen sa People's Tonight, ayon kay Senator Vicente Soto or Tito Sen III, nagalit umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabi ko nga sa inyo di ba? Hindi matutuloy yan. Hindi matutuloy ang 142 billion na yan. Nagalit umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayan nagalit. Sa 142.7 bilyong insertion di umano ni Senador Chis Escudero noong siya ay leader pa ng Senado sa 2025 national budget. Iginiit niya na kung alam umano ng Pangulo ang tungkol dito ay agad na sana itong i-veto. Nako po. Sigurado akong hindi ito alam. Kung alam niya yan, siguradong veto yan. Nako na. Sinabi pa ni Soto na kailan umanong imbestigahan ang issue sa lalong madaling panahon, lalo't posible umanong ginawa ang insertion sa huling bahagi ng BICAM. Kabilang umano ang mga naapektuhan ng budget cuts ay ang Department of Education at Department of Health, habang ang ilang probinsya ay nakatanggap ng malaking pondo para sa infrastructure project sa flood control. Nako po. Naapektuhan daw di umano dito kung sakali man na inaprubahan ni PBBM itong 142 billion na isinisingit ni Chis Escudero sa national budget noong 2025. Maapektuhan dito ang project or ang pondo ng DepEd. Nako po mga kababayan, biruin ninyo. Kayo mga kababayan, papayag ba kayo dyan? Sa may mga estudyante dyan. Papayag ba kayo sa mga may estudyante dyan, yung may mga pinapaaral na anak, na instead na ang computer ay libre na magamit sa paaralan, kailangan mo na tuloy ngayon mag-provide ng tablet o cellphone para pang research ng anak. Diba? Ako, mga kababayan, kaya kong anuhin yan. Hindi talaga ako papayag na ikat ang budget ng DepEd. Ma'am Emma, maraming salamat sa iyong 800 yen super sticker. Hindi talaga ako papayag, mga kababayan, na ikakat
kuhaan ang budget ng education or DepEd at ang PhilHealth. Una, kung inaaprubahan, kung inaprubahan itong 142 billion ni PBBM na isinisingit ni Chis Escudero, yung anak ninyong nag-aaral, syempre DepEd yan. Pag sinabi nating nag-aral, DepEd yan. Instead na yung anak mo, kadalasan pa naman ngayon mga kababayan, online. Ako, may bunso kaming kapatid babae nag-aaral. Bakit? Instead na ang paaralan, may libreng computer yan, pwede kang mag-research doon pagkatapos ng klase.